Magtrabaho ng tahimik. Meron kang planong gawin sa buhay. Isang idea na biglang pumasok sa isip mo na nakita mong ginagawa ng iba at pinaniniwalaan mong makakapagpabago rin sa buhay mo, kaya atat na atat ka na itong gawin. Dahil malaki ang paniniwala mong magtatagumpay ito, pinag-aralan mong mabuti kung paano ito sisimulan at kung paano ito magtatagumpay. Nai-imagine mo ang sarili mo na magtatagumpay din katulad ng nangyari sa iba, kaya naman, hindi ka na makapag-antay pa na ibahagi ito sa iba, lalo na sa mga malalapit mong kaibigan at mga kakilala. Sa sobrang excited mo, halos lahat na ng nakapaligid sa iyo ay alam na ang iyong planong gawin. Hindi mo kayang pigilan ang sarili mo na ibahagi ito sa iba kahit hindi naman sila interesado sa plano mo at wala naman silang pakialam sa kung ano ang gagawin mo. Hanggang sa dumating ang araw na hindi nangyari ang pinaplano mo. Hindi ka lang nabigo sa pag-abot sa pangarap mo, kundi nalubog ka pa sa kahihiyan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan sa buhay ay kailangan din nating matutunang tumahimik at simulan ang mga plano nating gawin na hindi na pinapaalam pa sa iba. Una, dahil baka hindi ka nila suportahan at ma-discourage ka lang. At pangalawa, upang kapag nabigo ka ay hindi ka mahihiya sa ibang tao dahil hindi naman nila alam ang ginagawa mo. Wala namang masamang magsabi sa plano nating gawin kung ang pagsasabihan natin ay yung mga tao makakatulong at makakapagbigay ng payo sa atin. Akala natin lahat ng mga taong nakapaligid sa atin ay sinusuportahan ng ating mga ginagawa. Hindi natin alam na marami dyan ang wala namang pakialam sa atin at yung iba pa nga ay nag-aantay lang ng ating kabiguan upang hindi nila maramdaman na nalalamangan na natin sila. Ganun talaga, kaya nga mas mabuti pang magtrabaho ka na lang ng tahimik at hayaan mong ang resulta ng mga ginagawa mo ang magsalita para sa iyo. Yung mga kilala nating matatagumpay na ngayon, ang nakikita lang natin sa kanila ay kung ano ang kanilang kasalukuyang pamumuhay. Kung gaano nakalaki ang mga bahay nila, gaano karami ang kanilang mga sasakyan, kung gaano nakalago ang kanilang mga negosyo, at kahit hindi na sila magtrabaho ay kumikita pa rin sila. Hindi natin nakita kung gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan bago nila naabot ang mga bagay na meron sila ngayon. Nabulag tayo sa kung ano lang ang nakikita natin sa social media na puro na lamang success ang pinopost at hindi ang kanilang mga kabiguan. Na kung tutuusin ay inabot din sila ng mahabang panahon na ginagawa ang isang bagay ng paulit-ulit na pinaniniwalaan nilang mag-aangat sa kanila sa buhay. Hindi sila huminto kahit na sa simula ay wala silang nakikita na kahit konting liwanag sa kanilang ginagawa at pakiramdam nila ay parang nagpapagod lamang sila para sa wala. Ngunit dahil nagpatuloy sila at hindi huminto, ay inaani na nila ngayon ang bunga ng kanilang mga pinaghirapan. Kaya naman malaking bagay na yung mga taong naniniwala at sumusuporta lamang sa iyo ang nakakaalam sa mga ginagawa mo dahil kakailanganin mo sila kapag dumaan ka na sa mga matitinding alon ng buhay. Sila ang dadamay sa iyo at magpapalakas ng loob mo upang magpatuloy ka at huwag sumuko. May kasabihan nga na ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Kung matututunan lamang nating itikom ang ating bibig, maaari tayo nitong isalba sa maraming kapahamakan. Sabi nga sa Biblia, ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Maraming tao ang puro lamang salita, ngunit kulang sa gawa. Mas inuuna ang yabang kahit wala pa namang napapatunayan sa buhay. Laging gustong mapansin ng iba ang kanilang ginagawa at pagkatapos ay malulungkot kapag hindi nakuha ang approval ng iba. Kung papansinin natin ang buhay ng mga tunay na matatagumpay at nakakaangat sa buhay, halos hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan at wala tayong masyadong impormasyon sa kanilang buhay dahil pinipili nila itong panatilihing pribado at hindi lahad sa publiko dahil hindi naman sila nabubuhay upang i-please ang kahit na sino at ipaalam sa lahat ang kanilang planong gawin sa buhay. Magugulat na lamang tayo na ang layo na pala ng narating nila, ngunit nananatili pa rin silang simple at mapagpakumbaba. Hindi sila katulad ng iba na nakaranas lang ng konting tagumpay ay lumaki na ang ulo at pinangalandakan na sa lahat ang kanilang narating. Ngunit ano naman ngayon kung gusto nila yung gawin? Huwag mo na silang pakialaman at mag-focus ka na lang sa ginagawa mo. Dahil balang araw ay mapapansin ka na lang ng iba kahit hindi mo naman ito intensyong gawin. Ganon talaga. Dahil meron ka ng ginagawang valuable sa mundong ito, lalo ka pang bibigyan ng kakayahan ng Diyos upang mas makatulong ka pa sa iba at maitaas ang pangalan niya.
Magugulat ka na lang na dumadami na ang connections mo at lumalaki na ang circle mo dahil sa value na meron ka para sa iba. Katulad ng isang buto na kapag itinanim ay tumutubo ng tahimik at walang nakakapansin. Ngunit kapag ito ay lumaki na at nagsimulang mamunga, makikita na ito ng lahat at marami ang makikinabang. Kaya ituloy mo lang yang ginagawa mo ngayon kahit walang nakakapansin at sumusuporta sa iyo. Tandaan mo na meron kang pangarap sa buhay na nais mong marating at hindi ang ambisyon na magustuhan ka ng lahat at sang-ayunan ang iyong mga binabalak. Magtrabaho tayo ng tahimik at magtiwala sa Diyos na balang araw ay mamumunga rin ang ating mga pinaghihirapan. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating usapang reality. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!